Breaking news mga kababayan. Isang sindikato ng illegal na recruitment ang nabuking sa isang operasyon, at hindi lang mga recruiter ang sangkot, kundi pati ilang opisyal ng gobyerno. Ilan sa ating mga VA, naloko at naiwan sa ibang bansa, walang trabaho at walang suporta. Alamin ang buong istorya, dapat nyo tong mapanood. Isang malawakang operasyon ang isinagawa ng mga otoridad nitong linggo, laban sa isang illegal recruitment syndicate na matagal nang nanloloko ng mga kababayan nating nais magtrabaho sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng mga peking dokumento, pangakong mataas na sahod, at mabilisang proseso, napaniwala nila ang mahigit 100 of-us na karamihan ay nurses at skilled workers. Pero ang totoo, wala palang trabaho na naghihintay. Ang mas masakla pa rito, may mga opisyal ng gobyerno na umano'y kasabwat, kaya't naging mas madulas ang operasyon ng sindikato. Marami sa mga bayi na ito ngayon ay stranded at walang tulong mula sa kahit anong ahensya. Hindi lang ito scam, ito'y krimen na winasak ang pangarap ng maraming pamilya. Sa entrapment operation na isinagawa sa isang hotel sa Makati, 2 high-level members ng sindikato ang nahuli sa akto habang pinapakita ang mga peking dokumento sa mga recruit. May ilan pang nadiskubre na peking job contracts at visa approvals. Ayon sa mga reklamo ng biktima, hindi lang sila nawalan ng trabaho, hindi pa sila nakatanggap ng sahod, at may iba pa na tinakot para huwag magsumbong. Isa ito sa pinakamalaking recruitment scam sa taon, at inaasahang mas marami pang pangalan ang isasangkot sa investigasyon. Hindi biro ang epekto nito. Ang ating mga of-us ay hindi lang bayani ng kanilang pamilya, kundi ng buong ekonomiya. Kapag sila'y naloko, hindi lang sila ang apektado, kundi pati ang kinabukasan ng mga mahal nila sa buhay. Bukod pa sa emotional stress, marami sa kanila ang naubos ang ipon, nalubog sa utang, at ngayon ay takot ng muling mangarap. Kaya't ang laban kontra illegal recruitment ay hindi lang laban ng gobyerno, kundi laban nating lahat. May kakilala ba kayong na naloko ng recruiter? O kayo mismo ay muntik ng mabiktima? Anong dapat gawin ng gobyerno para tuluyan ng matigil ang ganito? I-comment nyo sa baba, boses ninyo ang mahalaga. Mas marami pa tayong ihahayag sa mga susunod na araw. Sino pa ang mga opisyal na sangkot? At paano makakabawi ang mga biktima? Abangan ang aming susunod na update dito lang sa Tambayan Balita. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe.